Okay, so magandang araw po sa inyong lahat, no? So, ang gagawin po natin ngayon ay paano naman mag-upload ng product sa Lazada. So, dun sa isang video na napanood ninyo, ang ginawa natin is nag-upload tayo kay Shopee. So, dito naman ay mag-upload tayo ng product kay Lazada. So, matututunan nyo dito kung papaano yung lalo na sa mga bago pa lang na mga sellers. So, dito nyo makikita kung paano ina-upload yung product. Okay? So, dito, meron ulit ako dito na meron na akong mga materials na pwede ko nang gamitin para i-upload. So, itong drive na ito ay ito yung mga products na in-offer doon sa drop shipping also. So, dito na lang din tayo kukuha ng products na pwede nating i-upload para kay Lazada. So, dito rin tayo kumuha nung kay Shopee. At nakita nyo kay Shopee, ay pagkatapos ng upload, ay ipinasok din natin siya sa mga discount offers and other strategies, pricing strategy na ginawa natin. So, masasaksiyan nyo yun pag nag-start na tayo mag-promote ng product. So, dito naman, ito ay i-upload natin kay Lazada. Okay? And then, ganun din, same din, mapapanood nyo din kay Lazada kung paano siya i-market natin, paano natin po-promote, at paano natin makukuha yung first sale kay Lazada. So, supposedly, gagawa ko ng bagong shop kay Lazada, but I decided na dito ko na lang siya i-upload. Okay? So, ito yung ginagamit din namin sa masterclass na demo account. So, kakagawa namin dito, kaka-demo account namin dito, ay itong shop ay unti-unti nagkakaroon na rin po siya ng, ng sales. At yung mga in-upload namin dito ay galing din po dito. Dito rin po namin siya in-upload. So, teka, hanapin ko muna ito. So, wait a minute just to show. So, let's go here. Ayan. So makikita nyo, consistently nagda-drive na siya ng traffic and then visitors. Kasama na rin yung sales na nag-generate ng mga items na ito. So dito natin yan nakuha. Wait a minute, hanapin ko. So ito yata. So andito yung iba. And then some ay nandun na mismo sa folder ko na in-upload ko. Okay? And then, this is a 3-month-old shop. So, 3-month-old shop po ito. So, ginawa ito during batch 20 namin. Batch 20 or batch 19. And then, nag-upload po kami ng mga products dito. So, ayan po. And then, ito na yung nagiging progress niya for the past 30 days. Habang ginagamit namin siya sa demo. So, ito na yung nagagawa niya monthly. So, hindi pa ganun kalakas kasi normal naman yun. Wala naman po talaga na when you start a shop in day 1 ay automatically ay unti-unti lalakas. Pero pag tiningnan nyo naman po yung graph and then ginuhit mo papunta doon, paakyat po siya. Okay, so meaning unti-unti pataas ng pataas yung kanyang nagiging consistency. So, ito rin yung past 7 days nung shop. So, mababa pa siya, pero it is a good start sa isang 3-month-old na shop po. Okay? Wala po itong ads, just to check. So, check muna natin para walang masabi. So, makita nyo, no ad credits. Ginamitan namin to ng ads before, pero namatay na rin siya kasi hindi namin pinagpatuloy. So, tinutuloy lang namin ito kapag meron kaming ongoing na, ayan, as you can see, last 7 days, pag may ongoing masterclass. So, ginagamit namin siya. So, past 30 days, wala din po. So, ayan. Okay? So, lahat yan naka-disabled yung mga ads na ginamit namin. So, nakita nyo, batch 22 pa yung ibang ads. So, pinatay po namin yan. So, ngayon, ang pinanggagalingan ng kanyang sales, so if we're gonna go back here, assess muna natin yung shop ha.
So, lagi namin ina-assess yung shop before we mag-ano kami ng step. So, business advisor. So, pag tinignan nyo po yung traffic niya, so let's go to traffic source and then past 7 days, makikita mo sa seller guided traffic, wala. Kasi dito po nanggagaling yung ads and affiliates, seller guided. And then other initiated by the seller. So pagdating naman sa Lazada guided, it's the free traffic or organic traffic. Nandito po lahat ng gagaling yung traffic niya. Meaning, libre po, libre po, hindi po naka-ads yung item. Yung mga items po dito. Free traffic po. So, saan nanggagaling yung free traffic? So, that is coming from the low-cost marketing strategy na ina-apply namin dito sa shop na ito. That's why mawi-witness ito ng ibang mga galing sa batch master class ko kung ano yung pinanggalingan ng shop na ito. So far ito na siya. Ito na yung nagiging progress niya for the past 3 months. So dito tayo mag-upload ng products din. So pag mag-upload ng products, so let's start. So, ito yung seller center ng Lazada natin. So, i-click nyo po manage product. And then, pag-click ng manage product, basically, pwede ka mag-upload dito sa finding trending opportunities or pwede ka mag-upload dito sa new product. So, in-explain ko po yan sa aking masterclass kung anong purpose ng find trending opportunities. But right now, dito na muna tayo sa new product tayo mag-upload. Hindi. Sige na. Pakita ko na. So, find trending opportunities. Then, I will try to search similar items. Na i-upload natin. Kids fashion. Mother and baby. Wala yata. Dito talaga siya. Kids fashion. Let me check. Yun. There you go. So, saan ba ako pwede mag-upload? 1.5 to 5K. Hanap lang ako ng pwede ako makapag-bid ng aking product. So, siguro dito na lang. So, I'll click upload. And then, hahanapin ko yung i-upload ko. Yung in-upload ko sa Shopee, yun din ang i-upload ko dito. So, hanapin ko. Asan ba yun? Christianity, pop art, graffiti. Okay, let me check Hindi ko makita. This one. So, yan. So, na-download ko na ito, di ba? Na-download ko na siya. So, bubuksan ko na lang ulit yung description. And then, kopyahin ko na lang siguro yung title na nandun sa in-upload natin sa Shopee. So, ito siya. Then, balik tayo dito. So, pag mag-upload po kayo kay Lazada, so, ganito gagawin nyo. So, nandito na tayo, lumabas na yung prompt to upload product. Gumamit ako ng find trending opportunities. So, basahin nyo na lang yung mechanics kung para saan siya. Pero tinuturo ko po siya sa masterclass. So, this is the product title. Let me check if may relevant keywords. Sando, for boys, kids, graffiti, Christian art, Bible design, for 1 to 2 years old, damit pambata, at pambahay. Ayan. Ganyan na lang. Then, upload tayo ng product image. So, same pa rin.
Then, lipat ko dito yung main thumbnail. Then, sasagutan nyo po yung mga attributes niya. Kasi yung attributes po ay nakakatulong pagdating sa mga filtering search ng buyer. So, for the pattern, yan na lang, show more. Okay, lumipat po ako ng category. So, kung ikaw ay dropshipper na nanonood nito at you are part of my RTW dropshipping, so I suggest po, hanggat maaari, magkaroon ka ng unique posting. So, gamitin mo lang itong mga pictures na ito as your guide, but I want you to create your own version. Kasi doon ka magkakaroon ng difference from your competitors at sa search page. Kasi kung gagawin mo is magka-copy paste ka lang din. So, and of course, yung price competitiveness. So, pwedeng magkaroon ka ng unique factor issue. So, mas maganda, as much as possible, mag-create ka ng ng ibang version ng thumbnails mo. Anyway, may ipoprovide naman ho dito ng mga pictures katulad po dito. Example, yung mga ganito. Yan. May mga graphic na ipoprovide na maaari mong gamitin para makapag-create ka ng sarili mo version ng design. Which is ituturo ko din naman sa inyo paano ginagawa yun. Teka lang, naligaw ako. So, ayan. Condition new. So, hanggat maaari, finifill up ko as much as I can yung mga attributes na dapat kong fill upan. Then, let's go with the price, stock, and variants. So, right now, straight nakalagay siya, sizing. So, pwede naman. I will just add something. 0 to 6 months. And then, drag nyo lang to sa ibabaw para sa ordering nyo. Yan. And then, dito na lang ako magdadagdag ng quantity variation. Okay. So, lalagay ko 1 piece. Tagalog na lang para mas maintindihan. Kasi sometimes kahit nakalagay ng detalye, hindi pa rin ho naiintindihan. So, this is the variation table. So, here, gagawin natin ay, again, excess margin ulit tayo. 250, 400. So, same pricing yung nilagay ko katulad kay Shopee. And then, naka-excess margin pa rin po tayo. So, sa mga ngayon lang nakapanood, may reason po bakit hindi ko dinideclare yung exact SRP niya dito sa product upload. Since ako naman ay nasa testing stage ng aking mga presyo. Yun. And then, special prices is like discount promotion. So, parang magkakaroon po yan ng anchor pricing na tinatawag. Pag naglagay ka ng special price, ganito po magiging itsura niyan pag naka-special price ka. So, naka-slash yung original price, and then, naka-slash yung uploaded price, and then lalabas yung actual SRP. Ganun po yung mangyayari sa kanya. Tanggalin ko muna to. So, dito, lalagay ko ulit yung konting dikit lang sa actual SRP. So, ilalagay ko dito is, let's say,
89 muna tayo dito. And then actually I'm also using another strategy which ang tawag is decoy pricing. So when you say decoy pricing, yung isang variation ay parang may semi-useless variation siya. So kung pipiliin siya, it is your advantage. Pero what you're trying to do here is parang you're trying to persuade your buyer na mas i-consider niya yung higher version o yung higher variation na tinatawag. So yun po ang purpose nun. Ay hindi. Kasi papasok pa to ng campaigns eh. Kaya medyo itataas ko pa ng konti. Pero I need na magmukha siyang ano pa rin. Kumbaga, considerable pa rin siya. Even na walang campaigns or wala yung vouchers niya. So sa pricing, ito po yung inaral ko na if you are dropshipper, maaring hindi mo ito i-consider ha. Kasi baka mamaya ay you have to consider everything before following this price. Dito kasi I know what are my expenses. So ibang expenses ng dropshipper compared dito po. Lalo na if you are traditional seller dito sa platform. So hindi ko muna idinikit doon sa target na SRP ko. Yan. So, nandito na tayo sa part ng paglalagay ng pricing sa mga variations natin. So, tapos na tayo dun sa heading. So, ito naman yung price detail and variation. Then, bababa na tayo sa description. So, itong kagandahan nito, pwedeng copy-paste na lang. But again, please, create your own version as much as possible. Para magkaroon ka ng sarili mong unique identity. Hindi rin maganda yung kinokopya mo lang talaga siya. So, if you want to make a difference, so please, create something different pa rin. Hindi yung parang copy-paste lang din. So, ayan, nakuha natin yung 109 content score. So, let's check bakit hindi siya nag-perfect score. Title and quality. So, siguro, wait a minute, 6 pieces. Sobra kasi siya sa character. Damit pambata at pambahay. Ayan. Yun, 110 na. So, perfect score na tayo. And then, okay na. So, click submit. Actually, madali lang kay Lazada ang pag-upload. So, there you go. Ganun lang. Ganun lang mag-upload ng product kay Lazada. So, ito hindi ko muna ito i-consider. So, if you want to check the product page, balik ka sa manage product. And then, i-click nyo lang po yan. So, this is the product page. Okay? So, ngayon, ito na siya. And this is the product description. So, pinapaliwanag ko yan during masterclass kung anong dapat meron sa product description. Ngayon, pasok ako sa pricing strategy muna. So, I'll go to promotion. And then, magkikreate ako ng regular voucher. So, create voucher. So, ano ba yun? Graffiti voucher. And then, use after collection. Hindi ako mag-fix time. Kasi pag fixed time, parang meron siyang starting period at ending period. So, dito, after the collection, I'm going to give a 1 day, okay, 1 day duration para may call to action na ma-redeem yung ino-offer nating voucher. So, until September na lang siguro muna. So, ang collection period is from June 28 to yung collection period na pwedeng mag-collect. But after they collected, bibigyan sila ng isang araw para magamit yung voucher. So, that is the call to action to that item.
So pag hindi, the voucher will expire. So ganun mangyayari. So may required minimum spend. Wait a minute, balik ako dito. Refresh. 89. So this is the lowest price. So may required minimum spend is 89. Bakit 89? Kasi I want the 20 pesos off be applied to all of the items. So nag-create ako ng pricing na the 20 pesos off will be applicable, and yet I'm going to land at the exact SRP na target ko. Tama. Anyway, balik tayo dito. So magbibigay ako ng 20 pesos off, 89 pesos minimum spend. Voucher limit per customer, isang beses lang. Unlimited tayo. Gagawin ko. So okay na, double check. So kailangan mag-worth 89 yung bibilihin para makakuha siya ng 20 pesos off. Tama? And then 1 voucher per customer only. So there's no limit. If you want na magkaroon ka ng limited budget per call to action, so pwede ka maglabas. For example, 2,000. So sa 2,100 vouchers lang yung limited na pwede nyong ipamigay. So it will not be limited, it will not be unlimited. Limited to only to 100 buyers ang mangyayari. And then specific products pala ako, nakalimutan ko. And then okay na. So let's see if we're gonna get the 100, yung first 100 ano. Sige, mag-limited budget tayo. So submit, pagka-submit papipiliin ka niya ng product. So choose a product. So hanapin natin yung in-upload, ito siya. So click OK. So once mag-live, the 20 pesos off will be applied here. So makikita mo yan sa Lazada, Lazada Marketplace, lalabas diyan buy with voucher na ang lalabas. Tapos naka-strip na yung amount. So lalabas na yung pinaka SRP niya. So kung gusto mo naman na i-apply mo lang doon sa specific SKU, pwede kayong mag-disable ng variation po dyan. So right now, this is all applicable to all variation. So pag okay na, click apply. So once mag-live yung item, magkakaroon na ng voucher offers yung product page na ito. So yun. So mapapansin mo, ito na siya. So hindi pa nagla-live yung voucher. So pag tiningnan nyo, meron tayong tinatawag na decoy pricing. So if they're going to check yung 1 piece 89. And then pag tiningnan nila yung set of 3, so it's 225. Actually with voucher is 199. So sa 199, lumalabas divided by 3 is only 66 pesos per unit. So parang nagiging wholesale price siya. Pagdating naman dun sa 6 pieces, so pag lumabas sa landing price of 360, so mas nagmumura siya, 60 pesos na lang siya. So that's one of the strategy. So pag bumili siya isang piraso, edi okay, mas mas advantage yun sa'yo. But again, this is, ito yung one way na para i-push mo siya to go into more basket size or higher order value. Okay, yun kasi magbe-benefit yun sa product mo. Okay? So, yun lang muna tayo kay Lazada. Abangan nyo ito. May mga kasunod pa itong mga episode. Papakita ko sa inyo kung saan natin i-promote. Gagawa natin siya ng ads, ika-campaigns natin yung product na ito. And let's see kailan natin siya makukuhaan ng first sale niya. So today is June 28. So bilangin natin kung ilang araw bago tayo makakuha ng sale. Kung hindi man, mag-a-adjust tayo at mag-upload pa rin tayo ng ibang mga products. Hindi lang ito yung i-upload natin sa mga shop na ito. So again, thank you so much and good luck. I'll see you on our next episode po. Thank you.